mga kababayan, sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is July 22, 2026 na tayo ngayon papunta dyan sa may Parada Street, Old Zaniga Parada, Mandaluyong. At dadalhin po natin sa may Lancaster, New City, Pasong, ano to? Pasong Kamachili, General Trias, Cavite. Okay, dito, layo. Yung mga details mo eh. So, hanggang wala kang ginagawa transaction eh, hindi rin naman makukuha, no? So, kailangan mo, kailangan na pa-rin mo yung mga pagbabayad sa mga establishment. Basta as long as menu pa lang nakikita mo, hindi ka pa hinihinga ng pangalan, ng birthday, ako namang informasyon, medyo kampante ka pa. Kung halimbawa sir, mga ano lang, menu, mga ulam lang makikita mo. Kasi partner, may ganyang restaurant sa Tagaytay eh. Diba? Diretso bayad na? Yung pagpasok mo sa parking, nandun yung menu kasi mahaba pila eh. I-order ka muna doon. Tama sa Ronald, di ba? As long as walang pangalan, walang hinihingi sa'yo na personal na informasyon, okay lang. Halimbawa, may biglang nag-pop up naman na ang sinasabi naman ay input your details and get a 500 peso voucher. Diba? So, pwede rin. So, mag-iingat po talaga tayo sa mga ganyan. Sir Ronald, paano po yung mga online sellers? Kasi sa marketplace, Sir Ronald, kung bibili ka ng item, ang magiging transaction ng mga online sellers, item sa marketplace, Sir Ronald, ang gagawin na siya, magbibigay siya ng QR code para sa payment. Kasi ang transaction doon, payment first, bago niya i-process at i-ship yung mismong item mo. Paano ang magiging pag-ingat ng code? Kung gano'n, kung ganitong po natin yung QR code na ang way, ang paraan ng mga magsasamahan loob. Ayan. Kung yung QR code kasi na pinapagiging kanilang payment method, makikita naman natin dahil pupunta yan sa ating mga paboritong e-wallet o mga saan sa e-wallet. Usually naman pupunta yan. O di kaya ay matascan nung pwede mong i-upload yung QR doon gamit yung e-wallet mo. At kung making website yung naman nung link ng QR code, hindi siya mababasa eh. Diba? So, kahit paano sa mga ganong paraan, medyo interest ka. Pero syempre, yung isang ano dyan, kapag na-click, mag-scan mo yung QR, tignan natin yung website na pupuntahan yung QR code. Kasi doon po malalaman, parang katulad na din yung mga betting website na nag-iba ng dati. So, yun po natin makikita kung nag-iisip mo po ba o hindi yung pinupuntahan mo natin na site. So, babantayan po natin yung mga babantayan po natin yung mga URL. Halimbawa, yung website ko ng Digital Pinoy, digitalpinoy.org. Pero halimbawa, yung letter L ng salitang digital ay number 1 yung nakalagay. Hindi po ba? So, dapat, yun, obviously, taking website. So, bantayan po natin yung mga ganun. Kapag nakita po natin na may typographical error, pwede yung website po yan. Kung baga, Sir Ronald, isa sa mga indikasyon na peke yung QR na kanilang na-scan ay unang-una kung e-wallet, dapat sa e-wallet na diretsyo kung legit. At kung peke, ang lalabas ay website o di kaya hindi siya may scan ng e-wallet. Ang pangalawa, Sir Ronald, may discrepancy po doon sa URL na binabanggit niyo. Yun yung mga palatandaan para malaman kung peke. Saka isa pa Sir Ronald, hindi ba? Correct me if I'm wrong. Ang isa pa sa mga hint ko dyan, partner, pagka HTTPS versus HTTP lang, hindi ba Sir Ronald? Tama ba? Yung secure browsing kasi makakatulong sa dahil merong security layer yung website
na pinupuntahan mo, no? So, kadalasan naman ng mga web browsers natin, pinaflag na yung mga ganyang mga websites na walang sapat na security certificates. Kasi nga may risk din talaga ng pagpunta sa pagpunta pa lang mismo sa website na yon, delikado na talaga. Pwede ka makakuha ng kung ano-anong mga virus, etc. Di po ba? So, magandang naka-activate pa rin po lagi yung atin hong mga security codes po sa ating mga browsers. Kung ano Sir Ronald, for example, huli ng lahat, na-scan ko na, nakapag-input na ako ng details ko, personal Natukso ka na sa libreng wifi. Yes, oo. Ano ang pwede na gawin ng victim para kahit mapigilan na mapasok ng scammer yung kanyang data? Ito po, ang pinakamabilis po na dapat gawin ay tumawag po agad doon po sa hotline ng ating e-wallet provider, di po kaya ng bangko. Tandaan po natin na yung Anti-Financial Account Scamming Act o yung AFASA, in effect na po siya, no? So, once na meron ho na scam sa inyo, may nakuha hong pera sa inyo, mapipigilan ho nung bangko o nung e-wallet provider na i-transfer pa yung pera mo, i-hold niya yung account na yon para hindi makagawa ng transaksyon. In the event na napasa agad, hanggang doon po mapipigil pa ho ng AFASA. And at the same time, pwede rin po tayong tumawag syempre sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa hotline 1326. Yun ang marang pwede mong gawin, partner. Sa ngayon ba Sir Ronald, may mga na-receive na ho kayong mga complaints o may mga nagpasok lolo na pa sa Digital Finance? Tsaka kailan ho po nang pumunta sa radar ho ninyo itong quishing? Correct. Pero itong phishing medyo may katagalan na rin po na natin naririnig ito, no? At sa pag-uusap natin nag-uusapan ng mga IT security forums, pinag-uusapan na rin po ito ng mga practitioners. Pero actual na complaint po sa Digital Pinoy, so